bongga, di ba? Si Derek, ito na yung patunay na ikaw talaga ang king of Viva Max. Of course, sobrang grateful po kami, especially sa Viva. And medyo may pressure, yes, kasi ito nga yung first VMX na lalabas sa sinehan. Kaya nandun din yung pressure namin lahat. Pero I know na lahat kami, ginawa namin lahat dito. Binigay namin yung buong effort namin dito sa pelikulang to. Very exciting, happy, and excited na akong mapanood yung work ng lahat namin dito sa big screen. And of course, yes, also pressure dahil every scene, since it's a big screen, lahat ng acting mo, lahat ng words and nuances makikita sa big screen. Kaya each and every sequence that we had really gave it the best, and I hope it will show. Yeah, thank you. And the rest? Hi, Kuya Jun. Good afternoon. Tama yung mga sinabi ng Grace, no? Pressure. Sobrang laki ng pressure na nakalagay sa balikat namin. Nakakamiti lang kami ngayon, pero sobrang laki ng pressure na inakaharap namin ngayon. Pero sobrang saya din namin kasi ito ang utopia. Ito ang dreamland ng VMX, no? Nandun na pumapasok na tayo at andun na papunta na siya. Ang mainstream media ay papunta na sa cinema. Makakauwi na kami ulit sa kung saan tayo nagsimula. So yan nga, sa sinihan na, mga sinihan ipapalabas. May ano ito, na MTRCB na to. Tapos na? Yes, opo. Ano rating? Yes, na MTRCB na. Masaya naman po kami. May SM, syempre. So hindi siya R18? R18, R16. Yes. Maraming salamat sa Viva Films at sa MTRCB kasi ito na siguro pinakamatapang na pelikulang lalabas sa Pilipinas ngayong season na ito. So R18 and R16? R18. Bakit dalawa? SM Malls ay R16. So may binawas? Walang binawas. Gumawa kami ng cut para talaga sa SM para mapuntahan natin yung masa ng SM Malls. At gumawa kami ng cut for Ayala Cinemas, Robinsons at iba pang mga cinemas. Gumawa kami ng cut na mas todong-todo para sa iba. Buti hindi na X. Hindi naman po. Sa Viva Max na mapapanood dyan next year. So sa Viva Max Next year. mas matindi. Mas matindi yun. Ginawa din namin yun. Gumawa din kami ng cut for Viva Max next year. Yan. Angeli and Rob, yan. Pati pala sa SM, no? Oo. Parang eto, sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit may sexy movie na ipapalabas sa SM. Di ba? Oo. So yan, anong take nyo doon? Rob, Angeli, I really didn't think about the sexy part na ilalabas sa cinema. My heart and my mind was all about the acting and how hard we did it, and even the sexy is there. Yung art and music and the love was there too. So for me, I think it's another good movie that will be shown in cinema, and I'm thankful na kami yung napili sa SM Cinemas. Ayun po, like what Angela said po, yes. Lahat naman po talaga dito is lalo na acting, hindi lang talaga sexy din yung pinakita namin dito. Ayun, sobrang grateful pa rin talaga kami until now na ito ilalabas na sa sinehan. And ayun, nandun pa rin talaga yung pressure natin lahat. As in, so sana magustuhan to ng tao at supportahan po natin to. Thank you and congratulations ang bongga. Oo, kasi talagang may R16, R18. At least yung X, abangan next year sa Viva Max. So, yeah, congrats and good luck! Thank you so much po, Sir Dean namin of Abate. Next up, we have Ms. Esther Armoyo of TikTok
and People's Journal. Ang PM. Na-interview. Hi, Rob. Hi, Tita Aster. Napanood mo na? Yes po. Grabe ang engagement mo doon sa Facebook. Natutuwa lang ako sa inyo, lalo na kay Direk. Direk, sobra ka na. Ang layo na talaga na narating mo. Sususugan ko lang siguro ang tinanong ni June kanina. Kasi this is your first movie na mapapalabas sa pelikula. Sa pelikula. Sa theaters pala, I'm sorry. Sa theaters. So, tatlong rating ko baga. Isang 16 for SM, R18 for Robinsons, and of course Uncut for Viva Max na next year pa. And prior to this, of course, si Rob at saka si Angeline, napanood kayo sa television ng Gerald Public, di ba? Sa pamamagitan ng Black Rider. Anong pakiramdam? Kasi parang nakatawid na kayo, naka-crossover na kayo. Instead na sa Viva Max lang kayo na papanood, ngayon mas napapanood na kayo ng marami. I'm thankful that Viva gave me the opportunity to have another agency. And thankful din ako na naging stepping stone ko ang pag-aacting, ang pagsisexy. Dahil ngayon, nakikita ng mga tao na I'm more than, kaya pala. And I think I'm more than that. At nung nandun ako sa Black Rider, ibang genre naman, sobrang nakaka-excite dahil dito sa Viva Max, puro drama ako. Pagdating ko sa GMA, action naman, kaya nagamit ko yung pagtetekwando ko, yung mga sigaw-sigaw, mga gano'n, ang saya, super saya na different genre. Ako din po, sobrang saya ko rin kasi napabilang ako sa Black Rider. Actually, hindi ko rin po talaga akalain na mapapabilang ako sa Black Rider. And, ayun, sobrang nagpapasalamat ako. Walang sawang hindi ako magpapasalamat sa lahat, sa Viva, and sa manager ko, sa handler ko, kila Boss B. Kasi, ito nga yung naging stepping stone namin, yung Viva Max. Pero sabi ko nga, hindi magko-close yung door ko sa Viva Max. Gagawa pa rin ako sa Viva kasi kung saan ako nagsimula, talagang babalik pa rin ako doon. Yes, and also for our first teleserye, this will be forever our core memories at GMA. Lalo na mga veteran actor and actress sa mga naka-work namin doon. Ayun, so marami rin kami natutunan sa kanila. And in fairness naman to Direk, si Direk din ang nabigay ng malaking break sa aking alagang si Renny Scanio. And look where she is now, di ba? Naka-crossover na rin siya, napapanood na rin siya sa teleserye, sa mga pelikula. So, maraming salamat sa iyo, Direk. Kasi marami na rin nagmula sa iyo eh. Di ba? Marami na nanggaling sa iyo. Balikan ko naman itong dalawa. Angeli, being the newest Viva Max Queen, may pressure ba sa part mo? Oh, up until now, I still can't believe that people see me as a Viva Max queen, and I never thought that I would get this part, and I'm very thankful that people saw my talent, how hard I strive for this, and each and every day I will always try to make everyone proud and do my best, 110%. And of course, Viva Max Princess, Rob Quinto. Anong pakiramdam? Ayun po, lalo na yung lumabas dun sa caption sa Viva, yung GL Crush. Actually, hindi ko rin talaga alam. Maybe kasi ang dami ko na din siguro mga naging kapartner na girl. Baka nga mapalitan ko na yung mga lalaki. Ako na ang ako na ang bagong saint. Yes, tama. Thank you and good luck. Thank you po, Tita Aster. Thank you po. And I'll see you later, Angelo. Thank you so much po, Tita Aster Arroyo. Next up, we have Miss Ana Pingo from Pika Pika and Avante. Direct mo na. Direct, hi. Direct,
GL ang ipapalabas sa sinihan ng Viva Max? Ano po thank you sa question, Adriana. Una sa lahat, umiikot syempre ang radar ni Boss Vic at ng creative. Syempre, sa buong mundo, malakas talaga ang GL. Sobrang lakas ng GL. And then dapat makaunang tikim ang Viva Films sa wave na ito. No? So kaya inunahan talaga ng Viva Films ang lahat na makagawa ng unang-unang GL film. No? Pero bago pa man, balikan natin ng 2018, gumawa naman tayo ng Adan. No? Sa atin din nagsimula yung second wave, di na second wave siguro. Itong dekadang ito, ito na yung second wave na pagbabalik ng ganitong genre. No? So, aware si Boss Vic dito. No? Matagal na namin itong pinag-uusapan na darating yung time, babalik itong genre ito at babalik ang ganitong GL love na sana tangkilikin ng mga tao. Thank you, Derek. Thank you. Si Rob, yun nga nasabi kanina, GL crush. Natayan mo na ba kung mga ilan ang mga kagahanga mo member ng LGBTQ? Marami bang nagpaparamdam na fans sa'yo sa messages, ganyan? Sa ano po, mga LGBT na nagpaparamdam. So far, wala pa naman po. Baka pagkatapos ng pelikula ko. Sabi nga ni Direk Roman, baka ako na, yung fantasy nga doon ng mga tomboy. Ayaw pa ng mga lesbo. Nakailan ka na ba? Kasi si Angelica kanina tinanong namin, nakasampu, more than 10? Yes po, actually more than 10 na rin po ako ng movie. Wow. Sino, tinanong din namin ni Angelica kanina, sino yung pinaka-best teaser sa mga nakakiss mong babae sa screen? Of course, Angelica. Angelica. And ito po kasi actually namin first movie namin together talaga na mag-partner. And po, ito po yun. Kaya sobrang memorable po ito para sa amin, lalo naman talagang sobrang close friend po talaga kami ni Angelica. On and off cam. Last na lang. Parang first love never dies ang tema nito. No? Naniniwala ba kayo? Yun na yun. Nangyari na ba sa inyo yun? Na hindi nakalimot sa first love? Sa akin po siguro, kasi yun nga, sabi nila first love kasi hindi mo makakalimutan. Yun talaga yung tatatak sa'yo. Kahit ano pang dumating sa buhay mo, maaalala at maaalala mo kung ano yung una mong naging. Ayan. Yes, and first is always be the best. First will always be the memorable part dahil dun ka naka-learn na, ay, ganito pala siya, ganito pala yung feeling niya, ganito pala yung excitement na you get it until you learn from it. But first, will always learn. Thank you, Howard. Thank you po. Salamat po. Yana, thank you very much. Next up, we have Ms. Dalian Carval from Inquirer. Hi, Direk. Hi po. Your favorite. Question ko for you, Direk. Anong mas mahirap, Direk? Yung GL na love scene or Gaya ng Girl? Anong mas mahirap, Direk? GL na love scene or Man and Woman? Alos parehas lang, Ms. Dali. Parehas lang din po. Hetero, homo, parehas lang talaga. Nagkakaroon lang ako ng reservation kapag syempre yung dalawang, yung homo ay mas okay sila. Napansin ko yun eh. Kuwari silang si Rob and Angelique. Okay sila talaga. Natotomboy talaga sila sa isa't isa. Opposites. Oo. Opo, yun. Kahit di naman yung napansin ko sa kanila mas okay sila na
babae sa babae kesa doon sa, hindi ko sinasabing hindi sila okay sa hetero, pero mas madali para sa kanila yun. Thank Opo. you. Thank you po. For Angeli and Rob, no? Kasi sa kwento, Angeli, you were torn between yung first love mo na babae, tapos nasa engage ka na guy. Pag nangyari yun sa real life, sino pipiliin mo? Yung guy o yung girl? From the story itself, the girl. First love talaga. First love. Since the story is about they're scared of the judgment, isa na yun yung reason kung bakit humiwala yung character ni Angela, na character ko. And mostly sa mom niya din. Pero kung papapiliin yung heart ng character ko doon pa rin. What you wrote? Sa akin po, of course yung girl. Kasi yun nga first love Tapos lahat pa talaga doon mo na-experience lahat. Pinaglaban mo talaga. And nandun na lahat binuhos mo na lahat Kaya para sa akin, talagang girl, yung first love ko talaga yung babalikan. Thank you. Thank you. Congrats. Thank you po, Ms. Dolly. Next up, we have Sir Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hello guys. First question ko muna ay sa dito po. Ay sa cast muna. So first question is could you tell us about the characters that you are playing? At ano yung naging mas special ba yung paghahanda sa gagampanan ninyo knowing na ipapalabas ito sa big screen? Ano yung pagkakaiba? Ang character ko po dito is si Becca, na kasintahan ni Yuna, na si Angelica. Ang character ko po dito is like parang lahat ginawa ko para dito. Actually, si Yuna is my kryptonite dito. Siya ang talagang lahat ginawa ko para sa kanya kahit tutol na. Parang parang against the world talaga yung pagmamahal namin dito ni Angeli. From shooting, wala siyang difference for all of them. How you shoot it, how you go to the scene and shoot the scene. But the pressure is there since it's gonna be on the big screen. Kami, at thankful ako na binigyan na kami yung pinili ni Viva Max para i-represent ang Viva Max sa big screen. Kaya every scene, lagi ko tinitingnan yung lines ko, lagi kong minimemorize. Kahit minimemorize ko pa rin at tinatry ko yung iba't ibang tono. And before doing the movie, lagi ko kasama yung mga Bicom friends para malaman ko kung paano yung act nila, paano na pag nalalasing, o kung paano sila magsalita. And that helped me a lot. And dagdag ko rin yung habang shoot, eksena na talagang hindi ako na-satisfied. Sabi ko kay Direk, isa pa, gawin pa natin to. Kasi syempre, lalabas to sa sinehan makikita yung mga galaw, kasi big screen lahat ng emotions. Kaya sabi ko, sige Direk, kahit ilang beses pa natin i-take yan, okay lang. Basta maging maganda yung kalalabasan to. Okay, second question ko kay Direk naman. Kasi ever since you made Viva Max film na Taya, para sa akin kasi ito yung nag-umpisa ng lahat kaya naiba yung takbo ng Viva Max streaming app. Tapos ngayon naman, ito na naman, gagawa ka naman ng pelikula na kauna-unahan din sa Viva Max na ipapalabas sa sinihan. Ang question ko is, ano yung atake mo dito sa unang tikim that you think is kaya magiging deserving yung pelikula na ipakita or palabas sa big screen? Salamat. Una sa lahat, love wins. Yun yung gusto na sabihin ng pelikula. Ang cliche, pero parang yun yung kanyang X factor, no?
para kang nanonood pa rin ng isang romance drama. Nagkataon lamang na parehas babae sila, pero parehas sila nagmamahalan. Katulad din ng panonood natin ng BL, di ba? Nagmamahalan yung dalawa na parehas ng kasarian. Feeling ko ito yung kailangan na baguhin sa kasi yung Viva Max streaming, syempre tatapang ng mga ginagawa natin doon, no. Ngayon, ano yung i-offer mo sa cinema? Ano yung offer mo sa ngayon? Siguro mas pakiramdam ko mas in-offer namin ngayon ay yung mapapanood ng high school student na lovers. At mapapanood nila at mararamdaman nila na okay pala tayo. Okay naman pala tayo. No? Okay naman pala tayo. Meaning, hindi ko to, hindi ako nag-preach. Again, hindi ako nag-preach para dito. Pero, para i-confirm lang na may dalawang babae nagmamahalan mula pa nung high school o bata pa sila, okay naman pala tayo. Katulad din natin sila. No? Ganun yung gusto kong makita na pure love. Walang dark twist. Walang magpapatayan sa dulo. Walang magkakasakitan. Walang magkakabitan. Walang magagawang mamamatay ang isang tao. Lahat ng ito ay tungkol lang sa pag-ibig. Yan siguro yung i-offer namin dito sa unang video. Okay, salamat po Direk. Thank you. Maraming salamat po, Sir Mark. Up next, we have Nurse Almo from GMA7 Entertainment. Hello, good evening po. For direct po muna, since maraming yung cut na sabi mo, version or maraming versions. Yeah. Hindi po ba kayo nalilimitahan na dun sa habang ginagawa yung film? Kasi yung kailangan may parang sanitized version, Wala naman. Hindi naman. Kasi parang niready na ako ni Boss Vic doon. Sabi niya, kailangan meron tayong SM. Kailangan meron tayong ibang cinemas. And then, lahat ng gusto mong gawin, papanoorin pa rin nila yun. Nakareserva yun. Yun yung note sa akin. Kaya medyo alam ko na. Kasi, kahit naman yung mainstream TV ngayon, kung ating papanoorin, nagsusubok silang maging G-Max. Nagsusubok din ng ABS na maging AB Max. Nagkakaroon ng love scenes. No? Nagkakaroon din sila ng mga intimate scenes. Tinatry nilang puntahan din yung pinupuntahan namin. So ngayon, baliktad lang. Nakasanitize, tama po yun. May mga versions lang. May mga may mga marks na. Ang cutting nito, ito, 16. Pero itutuloy natin ito hanggang 18. At itong gagawin nitong susunod, pang Viva Max. Ganun. So parang yung mga passionate scene, it's the same as Same. other Viva Max. Same po yung energy, same lahat. May mga marks lang. Nakamark na kami. Pero yung dalawang artista walang mark. Bilib ako sa dalawang to. Pagyayabang ko ang dalawang to. Kahit na anong gawin nilang dalawa, walang mark to, walang restrictions, wala kahit ano. Even Matt Francisco, wala lang si Matt Francisco dito. Yung tatlong actors po, lahat nag-perform. No, sabi nga ng may narinig akong kwento sa MTRCB, umaarte pala mga taga Viva Max. Ang gagaling pala nila. See? Ang sabihin na-appreciate nila. Yun yung pinaka gusto natin din ma-achieve, no? Na hindi naman lahat, puro gano'n na lang love scenes na lang, no? Umaarte sila at lalabanan nila kung sino man ang nasa mainstream kasi ang uhusay ng dalawang ito. Yan lang po. Thank you. Follow-up na po, since yung first movie, what makes Angelica and Robinto yung parang best choice for this? Kasi ang daming Viva Max stars. Sobra po.
i-disclose ko lang, dami nag-away-away sa role na to. Sama ng tingin sa akin ni Rob. Oh. So, nag-audition po ba? Or... Ano po ito eh, supposedly may audition. Pero again, ako po yung yung di-design, syempre. Syempre, i-disclose ko ngayon dahil press con nga eh. Sabihin ko yung mga hindi nila alam, no? Sa totoo lang, issue to. Kasi, alam po nila na magsisinema ito. Lahat ng managers kung kani-kaninong kampo, syempre gusto pumasok nito. Eh, dalawa lang yung slot. Syempre may slot yung Jojo Veloso dahil nandito yung Queen. Diba? Syempre may slot si ganito, may slot si ganito. Pero never pa nila nakikita si Rob Quinto na napakahusay umarte para sa slot na to. Yeah. Yun yung factor, no? Kasi dami, walang biro, madaming nag-away-away sa pwesto na to. Kulang na lang magsiraan tong mga to. Pinipigil ni Rob Quinto, pero totoo po ito. Napakahirap ng pinagdaanan ng dalawang ito kasi ang dumadaan sa Viva Max ngayon ay siguro mga 100 babae na. Pero silang dalawa yung best. Di ba? Kaya sila nandito ngayon. Yun lamang po. Can I get your reactions na Anjali? Naiiyak si Rob. And yes, and also po, adding to that, nung nakasama ko si Rob sa Virgin Forest, last day, tinawag ako sa si Rob dun ni Direk Brillante. Nung medyo past time na mga medyo tumulit ka rin sabi ni Direk Brillante kay Rob, ikaw, ang hirap ng role mo kung tutuusin. Kasi ang role niya dun sa Virgin Forest, baliw na babae. Tapos, nasa forest pa talaga kami. So, paano siya magiging baliw dun? Gugulong-gulong siya, no? After first day, ang dami niyang mga kagat ng mga lamok, ng mga rashes, ng ano. Sabi niya, kahit na nahihirapan ka sa scene mo na yun, kita ko na sobrang galing mong umacting. Makikita ko kayo dalawa one day. Sinasabi ko sa inyo, na you guys, people will appreciate you more. And after nun, and sobrang thankful ako sa lahat ng directors, sa direct nila, sa also direct for choosing. Ayun po, actually sobrang naging challenging itong pagpasok ko dito sa unang tingin. Kasi, nung una kasi binato na po talaga sa akin tong role na to, sinabi na sa akin tong movie na to. Tapos parang may narinig lang ako na ay hindi ka dito. Hindi ka talaga hindi ka talaga dapat bagay dito sa role na to. So, parang ako, question ko yung sarili ko, sabi ko po yung sarili ko na sabi ko, baka hindi talaga para sa akin itong pag-aarte, kaya siguro sinasabi nila na hindi daw ako bagay sa role na to. Pero, pinatunayan ko sa director, sa lahat, na talagang pinag-aralan ko mabuti yung role ko dito sa unang tikim. Actually, ayun po, naging challenging sa akin kasi dalawa yung naging role ko dito eh. Kaya yun po sana yung abangan natin. And sana po ma-appreciate nyo po yung ginawa po namin lahat. Lahat pinagpaguran po namin to. Naging matapang po lahat ng cast dito. And ayun po, sobrang thankful po ako dahil nakuha po ako dito sa cast ng unang tikim. Ayun po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Up next, we have Sir Alan Policarpio from Fiverr. Hello, good evening. Question for Derek po. Ayan. So, mas malaki po ba yung budget or mas mahaba po ba ang taping period nito dahil ipapalabas po siya sa sinihan? And if ever po na gano'n, ano po yung mga nagawa nyo dito na you don't usually get to do sa mga usual na dito?
Siyempre, nandiyan yung producer ko. Ayokong mag-answer na si Direk Lee, yung producer ko. Ayokong sabihin na tinitid kami, siyempre. Joke lang. Siyempre, mas malaki. Mas malaki ang exposure. Di ba natin napansin, dati ang Viva Cafe walang sapin. Ngayon may sapin. Di ba? Nung pumasok ako, akala ko may kasal. Yun pala, maraming invited na press at mga special press ang in-invite ngayong araw nito. Kasi po, medyo malaki siya. Expected na rin natin. Siyempre, ang Viva Films, nag-dream din tayo na baka ito na yung pumutok na genre, no, sa cinema. No? Kaya malaki din po yung in-invest and malaki din talaga yung binigay ng Viva. Binigay ng Viva lahat. Viva Records, Viva Films, even Viva Foods, lahat binigay ng resources ng Viva para dito. Pangalawang tanong, sagutin ko po yung yes, nag-adjust. Kasi alam natin na mass audience yung inaabot natin, no? Katulad ng sinabi ko kanina, high school students, no? Siyempre, nag-tame kami. At sabi ko nga, hindi ako nag-preach, pero ayoko pong mag-preach ng mga pelikula ko. Nagbibigay lang ako ng statement. Pero ito ngayon, nagbibigay tayo ng kwento na love wins. No? Kahit sa bata pa lang sila, maintindihan nila, ang dalawang babae nagmamahalan ay nagmamahalan. Yun. At sana, mas younger audience ang maabot namin. Kaya kami may R16. No? So yun, nagtiting. Hindi naman kami nagtiting, pero meaning, inaabot natin yung audience na yun para maabot yung mensahe ng pelikula. Yun. Thank you, Derek. For Angelie and Rob naman, sabi kasi kanina yung Direk parang very comfortable talaga kasi isa't isa. So, how would you compare doing intimate scenes with guys and with girls? Parang what makes it more comfortable? Kasi po, nung kami po kasi nung unang shoot namin dito, sobrang awkward. Kasi nga, ito nga po yung unang film namin together ni Angelie. And talagang close friend kami, kaya sobrang awkward nung unang love scene namin ni Angelie. Sabi namin na, ganito pala pag-close? Ganito pala pag-close friend, no? Patikit pala yung lips namin, tatawa na kami. Nagtatawanan na talaga kami. Sabi ni Direk, sabi ko lang ako, magtatawanan na naman to eh. Maghaharutan lang to eh. Pero, ayun, nagawa naman po namin ng maayos yung pelikula. And, sasagutin ko po yung tanong nyo na mas komportable po kami sa girl. Kasi siguro alam po namin yung limitasyon namin sa isa't isa. And, compare kasi sa guy. Pero wala naman ako kahit anong masama pa sa guy. Pero mas alam kasi namin yung limitations namin sa isa't isa, pag babae to babae, at mas comfortable talaga kami. Yes, and it made it a bit hard working with my close friends. Kasi never ko iisipin na, ay, nakikiss ko siya, ay, maghuhubaran kami. Tapos nakikiss ko siya sa mga parte na ganito. Ang weird nun para sa friend. But since a movie and Trabaho lang po. sorry, Direk, marami kang na-retake. Pag napanood niyo po, parang sabihin niyo na, partners pa talaga silang lipstick. Ganun yung pakiramdam eh. Sabi ko nga, Rob, alam mo, magiging santo ka na ng mga lipstick. After nito, magiging santa ka na ng lipstick at si Angelie ay magiging santa ng mga lipstick. Ganun yung pakiramdam. Sorry, na-interrupt rin lang. But at the end, nung patagal yung days namin sa shooting, dun na mas nagiging very comfortable na kapag on set, tara, ubad na, tara, bigayan na. Si Direk napapatingin na. Sabi nga ni Direk para daw magkakatuloy na talaga, para tinototoo na daw namin yung ginagawa namin. Talaga kasi, pag nasa set po kami, ang character na po talaga yung namin, yung ginagawa namin. Pagpunta namin dun, okay, ito, mo yung ganyan. And ang laking tulong
Joy Jessic na talaga up until now, doon kami mas naging close, mas naging very bonded. And I could say that I'm very thankful na naka-work ko yung mga cast ko dito and also the directors and the producers and the prawns. It made me very close to my passion with the industry, and it makes me want to do a lot more. And of course, Angie, and sobrang thankful ako kasi naka-work ko si Angie. Again, ayan, na talagang mag-partner na kami.